pag hindi alam na, pag hindi nila gusto yung subject, mawalan sila ng gana. Ganun. Sa akin naman, para sa akin guro. Ganun din, parang kasi yung ibang guro, may parang favoritism sa ibang students. Tapos, may mga students na pinipili nila na kung sino lang gusto nila, tapos parang binibigyan nila ng mataas na grade. Sa akin naman, siguro yung yung mga bagay sa paligid natin. Halimbawa, na dyan yung mga computer, internet, mga games, gano'n. Ano-ano ang magiging epekto sa tingin nyo ng pagkawala ng focus ng isang estudyante sa pag-aaral? Una, babagsak siya. Tapos pag bumagsak siya, yung relasyon niya sa parents niya, syempre mag-aaway sila. Eh di magkakagulo rin yung family. So, Pag epekto nun, siguro bababa yung grades ng estudyante, tatama rin na siya mag-aaral. Next. So tingin nyo, ano yung mga kahihinatnan ng mga estudyanteng parang naligaw na wala yung focus nila sa kanilang pag-aaral? syempre, pwede silang magtulak sa paggamit ng drugs. Tapos, yun, masira na yung buhay nila. Paliwala na sila. Pwede rin silang, kunwari, super hirap ng subject. Pwede rin or course pala, pwede rin silang parang ma-depress, tas, parang mapupunta sa suicidal, ganyan-ganyan. Parang ma-nervous breakdown sila. So, yun. Madali silang may influence. Like, for example, lalapitan ka lang, uy, droga tayo. Diretso agad. I mean, right? Parang, mapabilis siyang, mabilis mahatak. So, ano-ano ang mga mabubuting gawin o mga paraan upang maiwasan ang mga hadlang sa pag-aaral? Siyempre, kailangan focus ka muna sa studies mo. Huwag ka muna magpapapekto dun sa mga bagay na nasa paligid mo. Para sa akin, siyempre, unahin mo isipin ang pamilya mo na naghihirap sa'yo para makapag-aral ka lang. Tapos, kailangan, parang inspirasyon mo sila, parents mo, and parang kay God na rin, inspirasyon. Yun, magkaroon ka ng connection with God. Kasi alam mo, pag you have a connection with God, wala namang imposible dun eh. Matatapos ang pag-aaral. For sure yan. Yun lang po at maraming salamat. Thanks.